Nagulat ang lahat nang mag-organisa ang isang babae mula sa Georgia ng isang wedding ceremony. Pero hindi ito karaniwang seremonya ng isang kasal. Dahil ang mga ikakasal ay isang pares ng in-love sa isa't isang mga manok. Tama po ang inyong narinig. Isang babae at lalaking manok na hindi pinaghihiwalay ng kanilang pagmamahalan. Ang nagdesisyon para kay photographer Erin Bankston ng Fort Worth, Texas. Napamahalaan na ang pag-iisang dibdib ng dalawang mag-chicken irog na ito. Si Erin, kung saan siya na rin ang nag-host sa kakaibang event na ito na kasalukuyang nakatira sa Acworth, Georgia, ay nagpas siyang maging host din ng kasal matapos makita kung gaano hindi mapaghihiwalay ang kanyang mga alagang manok. Ang tandang at inahin, na tinawag niya sa bansag na Mr. at Mrs. Mayflower ay iniharap niya sa isang altar. Si Erin, 40 anyos, ay gumugol ng halos isang araw sa pag-set up ng altar, habang nakasuot ng tuxedo at pearl necklace at puting garter ang pares na manok. Pagkatapos mag-post ng mga snaps sa Facebook, si Erin ay nabigla sa positibong feedback mula sa mga animal lover na kumikilala sa ideya. Ngayon ay ginamit niya ang bagong natuklasang viral post upang itaas ang kamalayan para sa makataong pagtrato ng mga tao sa mga hayop. At umaasa siya na makapag-isip ng 2 beses ang mga tao kapag nakakita sila ng isang creature na nangangailangan ng tulong sa mga tao. Ang mga ibon na ito ay may isang kwento na dapat sabihin, at may magandang aral na makukuha dito. Napasaya nila ang napakaraming tao, sabi ni Erin. Ang mga tao umano ay umiyak, tumawa, nagbahagi ng kanilang mga karanasan, at labis nagmamahal sa mga manok. Pagkatapos maging viral, gumawa si Bankston ng social media pages. Nakatuon ito sa mga pakikipagsapalaran ng nag-isang dibdib na Mayflower, at ng kanilang iba pang mga kauring hayop. At ngayon ay nagpaplano pa si Erin na magsulat ng isang aklat. Buong araw na inihanda ni Erin ang altar gamit ang mga patpat at mga bulaklak. Palagi kong sinisikap na maitaas ang kamalayan ng humane treatment sa mga hayop, at gusto kong magkaroon ng mga bata at matatanda sa bukid. Upang matutunan nila kung paano at bakit natin tinatrat ang mga hayop ng may kabaitan mula sa murang edad para sundan ito hanggang sa kanilang pagtanda. Bawat maliliit na may buhay ay nangangailangan ng paggalang at kabutihan. At sana sa pamamagitan ng page na ito, ang kanilang kwento ay humipo sa puso ng bawat isa, sabi pa ni Erin. Sila ay nagre-rescue ng mga hayop sa kanilang farm at umaasa rin siyang makakapag-isip na mabuti ang mga tao kaugnay sa kanilang pakikitungo at pag-aalaga sa mga hayop at sa kanilang mga pangangailangan. Ni-rescue ng pamilya ni Bankston si Mr. Mayflower noong May 2017. Matapos itong abandonahin sa isang chicken farm na may broken leg. Ang kaawa-awang tandang ay hindi makapaglakad at delikado ito na lamunin ng malaking ahas. Pero ginamot ito ni Erin, inalagaan hanggang sa gumaling at naging isa sa sweetest bird sa farm. Nang lumaki ng sobrang laki, para makipaghang sa iba pa niyang mga manok, ang malulungkuting si Mr. Mayflower ay inihiwalay sa iba sa pamamagitan ng bakod. Hanggang dumating si Mrs. Mayflower na may orihinal na pangalang Beyonce. Nahulog yun sa isang truck na nagkakarga ng mga manok sa farm may 2 buwan na ang nakalilipas. Pinlano ni Erin na panatilihin si Mrs. Mayflower kasama ang iba pang mga manok. Pero agad niyang nakita ito na tila nakikipag-usap sa tandang sa isang greenhouse sa farm. Matapos payagang magkasama ang dalawa, hindi na mapaghiwalay ang mga ito simula sa pagkagising. Kaya nagdesisyon siyang ikasal ang 2 manok. Isang buong araw niyang trinabaho ang magiging kasal ng maglover, gumastos siya ng $20 sa pagbili ng mga bulaklak at sticks. Ginamit ni na Erin at ng asawa niyang si Mark, na nagtatrabaho bilang home contractor, ang kanilang kamalig bilang backdrop para sa mga larawan. Katuwang nila ang mga kaibigang sina Leslie Wells at Sandra Bayanco, para may posisyon ang lovebirds na cooperative naman. At mayroon pa silang party guests at kainan. Ngayon, sina Mr. at Mrs. Mayflower ay malaya at masaya sa kanilang pagmamahalan sa farm.